sama-sama tayong magiging karakli. Halos 2 buwan matapos magbukas ang first regular session ng 20th Congress, may pagpapalit na ng liderato sa Senado. Pinalitan po ni Senator Tito Soto si Senator Chis Escudero bilang Senate President. Ang kay Soto, ang kapwa bagong hala na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang magiging bagong chairman ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Saksi si Mark Salazar. Mr. President, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Walang kumontra sa motion ni Senador Mig Zubiri sa pagbubukas ng sesyon ng Senado kanina. Ang pagbakante sa pwesto ng Senate President nauwi sa nominasyon kay Senador Tito Soto para palitan si Senate President Chis Escudero. Walang lumaban kay Soto na umaga pa lang ay matunog na may sapat na bilang para maging leader ng Senado. Ayon sa isang source, kabilang sa mga sumuporta kay Soto sina Senador Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Mark at Camille Villar, Pia Cayetano, Erwin at Rafi Tulfo, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Lito Lapid at JV Ejercito. Sa kanyang talumpati matapos may luklok na Senate President, nagpasalamat si Soto sa mga kasama. Tiniyak niyang magiging cooperative ang Senado pero independyente sa gitna ng mga hinaharap nilang hamon. Our people are enraged of corruption. Corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen, the dilapidated classrooms for our students, and the lack of quality farm-to-market roads to aid our farmers, all are engulfed in corruption, hindering the progress of the nation as a whole. Nagpasalamat naman si Escudero sa lahat ng mga kasamang senador na nakatuwang niya mula 19th Congress lalo sa pagpapasa ng mahahalagang batas na pinapakinabangan ng mga Pilipino. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before. And in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Ayon kay Soto, ilang linggong pinag-usapan at ginapang bago nabuo ang 15 senador na nagpatalsik kay Escudero. Hindi niya na ikinuwento ang detalye ng negosasyon. Hindi naman kasi ako nagsimula eh. Di ba yung apat do sa Mythical 5? Opo. Hindi nagsimula eh. So hindi ko alam sino mga pinakausap mo nila. Pinakamagandang tanungin mo yung apat. Yung Senator Lacson, Legarda, Zubiri, and Ontiveros. Kanina rin lang daw nabuo ang numero, kaya kanina lang nagpasintabi si Soto kay Escudero. I went to see him and told him, and then una niya tinanong, so how do you want to do this? Sabi ko, it's up to you. Sabi ko, how would you prefer to do it? Sabi niya, let's do it by acclamation and declare the position of Senate President vacant. Sabi ni Senador JV Ejercito, isa siya sa mga huling kinausap para imbitahan sa bagong mayorya. May mga kumusap, nag-usap-usap din kami ng mga kasama natin. In particular kami ni Sen. Sherwin, nag-usap kami kagabi kung anong gagawin namin. Kasi may mga kumuusap din naman sa amin na we cannot reveal na. Kaninang umaga lang siya umuo at pumirma para kay Soto. Ang Senate President Pro Tempore ni Escudero na si Senador Jinggoy Estrada, kanina rin lang daw umaga nakabalita habang nasa Blue Ribbon Committee hearing na ikukudita na pala sila sa hapon. I was dumbfounded. Kanina lang. How were you informed? Well, I talked to SP Cheese what's happening because I read in social media na may mga rigodon nga mangyayari sa Senate. So, I was surprised. But it happens. Wala tayong magagawa. They have the numbers, so
congratulations. Sa tinaguriang Duterte Block naman, si Senadora Amy Marcos ang nagsabing hindi sila isinama sa usapan. Nagpirmahan daw. Pero wala namang binigay sa akin, nagtitignan, wala namang kumausap, wala namang nagkumbinse. Parang nalito nga kami ni Nabato, nalito rin kami ni Nabongo. Ano ba nangyayari? Pati si Senator Robin, patakbo yata kay SP Cheese. Nagkakalituhan bakit yung Duterte Block na out kami. Wala pang umaamin ng dahilan kung bakit pinatalsik si Escudero bagamat nahahagingan ng usapin ng flood control scandal na kumakabit kay Escudero at dating Majority Leader Joel Villanueva. Siguro nasobrahan na yung siraan ng both houses no? It has affected the institutions already. Yeah. Ako naman, I think yung mga issues kay Sen. Cheese, kay Sen. Joel, it's part of the demolition job. But it's already affecting the Senate and we have to save that institution. Maraming mga hinaharap yung leadership namin. Di ba? Maraming hinaharap. Mabuti na rin siguro yung we'll try to calm things down in the Senate. Kasama ba ang flood control issue kaya bababa siya? Hindi naman siguro. Ito'y talagang a few weeks back pinag-uusapan na rin ng mga kasama natin. Si Senador Ping Lacson ang inihalal na bagong Senate President pro tempore habang si Senador Mig Zubiri ang bagong Senate Majority Leader. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Isang TNVS driver ang dinukot at ikinulong sa hotel ng mga nagpanggap umanong pasahero sa Bulacan. Para makatakas, tumalon pa ang biktima mula sa ikalawang palapag ng gusali. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Sa video na ito, kita ang pagtulo ng isang lalaki mula sa bintana ng ikalawang palapag ng gusali. Pagbagsak, hindi siya agad nakatayo. Maya-maya pa, may mga taong lumapit sa kanya. Ayon sa Bulacan Police, nagkabali sa kanang bewang ang lalaki na isang TNVS driver. Nagtangka raw siya noong tumakas mula sa mga taong dumukot umano sa kanya. Ang isa sa mga lumapit sa kanya, ang isa raw mismo mga dumukot sa lalaki at naatasang magbantay sa biktima sa hotel kung saan siya dinala. Nagpanggap po na kumpanyo ng victim yung isang suspect. Pero agad daw nakahingi ng tulong ang biktima. Nagsabi po siya na siya ay victim ng carnapping and mayroon pong threat. Dahil po sabi po ng mga suspect ay papatayin nila itong biktima. Kaya agad raw humingi ng tulong sa mga pulis ang mga tauhan ng hotel. Nakatakas ang mga suspect. Sa investigasyon ng Bulacan Police, Sabado ng hapon na mag-book ang mga suspects sa TNVS mula San Fernando, Pampanga. Sinundo raw ng driver ang mga nagkunwaring pasahero sa Baliwag, Bulacan. Nagpaikot-ikot raw sila sa iba pang lugar sa Bulacan na nakuhanan pa ng CCTV. Inutusan po nila yung driver na gumawi papuntang Marilao, Bulacan. Blindfold nila yung driver. So yung driver ay blindfolded at one of the suspect drove the car going to San Rafael, Bulacan. Doon po sila nag-check-in and yung victim was placed under their custody sa loob ng isang kwarto. Sumuko ang babaeng kasama ng grupo. Sa follow-up operation, isa-isang natunton ang iba pang suspect. Nahuli sa Baliwag ang isa kahapon. So ang intention niyo talaga is to carnap? Hindi po kanap kasi parang trippings lang din sa babae po. Anong gagawin niyo sa sasakyan? Yun nga po, parang sasangla lang po. Naaresto ang dalawang iba pa sa follow-up operation kanina. Ano man ang yung sabihin ay maaaring magalit sa iyo o wala pa sa ano mga hukuman. Yung isa po, nagtangka pang tumakas po na makatakas po sila. Pag-drive lang po ako. Pero alam mong carnap vehicle ang nagdadrive? Opo. Gipit lang po. Patuloy ang follow-up operation para matunton ang kinarnap na sasakyan. Hawak na ng Bulacan PNP ang lahat ng suspect na sasampahan ng reklamong paglabag sa serious illegal detention at carnapping. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang isang gwardiya matapos siyang mang-hostage ng kanyang kapitbahay sa Caloocan. Nabarilang suspect matapos siyang manlaban umano sa mga rumesponding SWAT. Saksi, si Nico Wahe.
Alas 7:30 ng umaga nang magsidating sa Barangay 179 Amparo, Caloocan ang mga miyembro ng Northern Police District Special Weapons and Tactics o SWAT at mga pulis Caloocan. Pinasok kasi ng isang security guard ang bahay ng kanyang kapitbahay. Gamit ang kalibre 38 baril ay hinostage ng suspect ang isang babaeng 19 anyos, kapatid nitong 11 anyos at kanilang kasambahay. Magkikicharge lang tapos nagdeklara na kanyang hinostage yung pamilya. At dinala niya doon sa second floor yung mga biktima. Kwento ng nanay ng suspect sa NPD, katatanggal lang ng kanyang anak sa trabaho matapos masangkot sa illegal na droga. Posible aniya ito ang dahilan kung bakit ito ng hostage. Ang demand niya una ay kung hingi siya ng Armalite, hingi siya ng media, hingi siya ng sasakyan, uwi na siya ng Mindanao. Nauna nang nakatakas ang kasambahay matapos sipain ng suspect at malaglag sa hagdan. Bandang alas 12:30 sa pakikipagnegosasyon ng mga pulis ay pumayag pakawalan ng suspect ang dalawang batang hostage niya. Noon na nagkaroon ng pagkakataon ng mga otoridad na maaresto ang suspect. Tumakbo siya sa loob kaya hinabol siya ng SWAT natin. Tapos doon sa pagtatago niya sa kwarto, hindi naman agad siya sumuko kaya winasak na namin yun. Nanlaban pa umano ang suspect at sinaksak sa dibdib ang isang miyembro ng SWAT. Kaya gumanti ang mga pulis. May tama po ng bala yung ating suspect dahil kailangan magdepensa ng ating SWAT, ng ating PNP personnel dahil tinamaan siya ng 2 saksak sa dibdib pero dahil yan ay nakabes, hindi tumagos doon sa kanyang bes at yung kamay ang natamaan ng pulso. Sugatan yung pulis natin dito. Buhay ang suspect na nagpapagaling ngayon sa ospital. Patong-patong na reklamo ang isasampa laban sa kanya ayon sa NPD. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Pinangalanan ng Madiskaya ang ilang opisyal na ehekutibo at lehislatura na humingi umano ng kickback para sa mga flood control project. Base po yan sa affidavit na isinumite nila sa Senate Blue Ribbon Committee. At ilan po sa mga nadawit na opisyal mariing itinanggi ang mga parata. Saksi si Darlene Kai. 17 dati at kasalukuyang kongresista, isang regional director ng DPWH, 5 district engineer ng DPWH, isang undersecretary ng DPWH, isang direktor ng Unified Project Management Office, at isang dating undersecretary sa ilalim ng Office of the President, ang pinangalanan ng mag-asawang Pacifico at Sara Vizcaya sa kanilang sinumpaang salaysay na isinumite sa Senate Blue Ribbon Committee. Ilan nila sa mga ito ay personal umano nilang inabutan ng pera para hindi maipit ang kanilang mga kontrata sa gobyerno. Ayon sa mga Diskaya, 10 to 25% ng halaga ng kontrata ang hinihingi ng cash at walang resibong pinipirmahan. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Meron din anilang kickback na inaabot nila sa Chief of Staff o staff ng politiko. Meron ding binabanggit lang anila ng mga nanghihinging taga-DPWH. Lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Karamihan umano ng kausap nilang taga-DPWH ay sinasabing ang pera ay para kay House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizaldico, ang dating chair ng House Committee on Appropriations. Maging si dating Congressman Marvin Rillo, ilang beses umanong binanggit kay Diskaya na malapit niyang kaibigan si Speaker Romualdez at inaprubahan umano ng Speaker ang mga fund requests niya. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker.
Ang tao ni Marvin Real na si Bugs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina. Binanggit din daw sina Romualdez at Connie Oswald Party List Representative Jojo Ang. Si Kong Jojo Ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Napilitan umano silang magbigay ng kickback dahil sa sobrang panggigipit ng mga nabanggit na politiko. 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawan 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Na-example ko lang yung Mindoro. Baka Opo. ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kaysa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang. Kasabot na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabot din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakandahirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, ika nga, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Umutang umano ang mag-asawang Diskaya sa ilang mga taga-DPWH dahil na-freeze na nila ang kanilang bank account. Noong isang araw lang daw, nagsauli umano ng pera ang isang June, driver ni Eduarte Virgilio, DPWH Regional Director ng Region 5. Itinanggihan ni Virgilio pati ang alegasyon laban sa kanya. Na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC. Mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee. Kulang pa nga. I never went to that office and I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those. I awarded to him last year one project, and that's a road project. Ipatatawag sa Senate hearing ang driver ng DPWH Regional Director. Itinanggi rin ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang akusasyon ni Diskaya. I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Si House Speaker Romualdez, tinawag na kasinungalingan ang mga pahayag ng mag-asawang Diskaya. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na mali, malisyoso at pawang name-dropping lang ang ginawang pagbanggit sa kanya sa sworn affidavit ng mga Diskaya. Kahit kailan daw, hindi siya tumanggap at hindi tatanggap ng suhol mula sa kahit kanino dahil walang sino man ang kayang manuhol sa kanya. Kung may gumamit o ng abuso raw ng pangalan ni Romualdez para kumita, sila raw ang dapat managot. Iginiit naman ni Congressman Zaldico na walang basihan ng mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kay Ko, walang patunay ang mga alegasyon na anyay sabi-sabi lang at politically motivated para linlangin ng publiko at lumihis sa accountability. Mariinding itinanggi ni Pasig City Representative Romulo ang pag-uugnay sa kanya sa maanumalyang bidding. So sa totoo, hindi man ako nakikialam sa bidding, pero siguro dahil nga doon na hindi ako nakikialam ng bidding, tapos sa totoo, marami pang ibang factors, ay madali niyang masabi. Pero again po, hindi po totoo ang mga sinabi niya. Iginagulat naman daw ni Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar ang pagkakabanggit sa kanyang pangalan. Kasi ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against the Diskaya so they may answer before the proper court of law for this deliberate action to destroy my reputation by deceiving the public. Pinag-aaralan din ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro ang pagsasampa ng mga reklamo laban sa mga Diskaya. Demolition job o panirira raw sa kanya ang mga paratang ng mag-asawa. Wala raw katotohanan ng mga ito at hindi pa raw siya kongresista nang mapunta sa mga Diskaya ang kontrata. Pinabulaanan din ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na nakinabang siya mula sa sino mang contractor. Kahit kailan, hindi raw siya nakipagtransaksyon sa kanila.
todo tanggi rin si Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona sa mga pahayag ng mga Diskaya. Wala raw siyang proyekto sa mga Diskaya, kaya ano raw ang basihan ng mga pahayag nila? Nabalitaan daw niyang nagbid si Diskaya para sa mga proyekto sa Romblon pero wala raw siyang alam at kinalaman sa pagbabayad. Sabi naman ni San Jose del Monte, Bulacan Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, mangilabot naman daw kung sino man ang gumamit ng kanyang pangalan. Wala raw ghost project sa kanilang lungsod. Nanindigan din si Caloocan 3rd District Congressman Dean Asistio na wala siyang tinanggap na pera mula sa mag-asawang Diskaya. Wala raw ghost project sa kanyang nasasakupan. Kung may proyekto man daw doon, DPWH daw ang nangangasiwa. Maghahain din daw ng kaso si Laguna Representative Benji Agaraw na itinanggiring humingi siya ng pera kapalit ng mga proyekto sa kanyang distrito sa Laguna. Mariinding pinabulaanan ni Quezon City 3rd District Representative Reynante Arrogancia ang mga aligasyon ng mga Diskaya. Ilalabas daw niya sa tamang panahon ang mga ebidensyang magpapatunay na pawang kasinungalingan at walang basihan ng mga paratang laban sa kanya. Mariinding itinanggi ni AGA Party List Representative Nicanor Briones ang mga paratang ng mga Diskaya. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga abogado para maghain ng kaso laban sa mag-asawa. Pinabulaanan din ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. ang mga anyay walang basihang paratang na nag-uugnay sa kanya sa korupsyon. Iginiit din Occidental Mindoro Lone District Representative Odi Tariela na wala siyang tinanggap na pera o pabor mula sa mga Diskaya. Sabi naman ni Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, 100% hindi totoo ang mga aligasyon ng mga Diskaya. Wala raw silang proyekto sa kanyang distrito. Magsasampa raw siya ng kaso laban sa mga Diskaya para sa kanilang anyay kasinungalingan. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News sa kunin ang panig ng iba pang kasalukuyan at dating kongresista na idinawit ng mga Diskaya. Kasunod ng mga ibinunyag ng mga Diskaya, natanong ang Justice Secretary kung pwede silang maging state witness. Pwede naman daw, sabi ni Secretary Jesus Crispin Remulla. Pero may mga kondisyon bukod sa dapat mapatunayan na hindi sila ang most guilty. Parang first principle na gagamitin natin dito. Kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat, isauli nila sa Republika. Yun naman ang first condition natin lagi. Di ba? You don't walk off laughing at the system because you enrich yourself and got away with the crime. You give it back to the state where it rightfully belongs before you can even be considered for immunity. Yun talaga ang Whistleblower Act. We have to work on those premises. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kaya, ang inyong saksi. Itinanggi rin ni dating Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo ang anyay mga malisyosong akusasyon ng mga Diskaya. Hindi rin daw niya kailanman ginamit, pinahiram o inangkin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. Gagamitin daw niya lahat ng tinatawag na legal remedy para malinis ang kanyang pangalan. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.